Matapos ang ating mga sunod-sunod na mga gala sa mga sementeryo at iba pang lugar, mga haunted house, ay ngayon naman ay wala tayong pupuntahang sementeryo. Pero sasamahan niyo ako sa isang napakagandang malaparaisong lugar na matatagpuan sa Tarlac. Siyempre, 2 episode ito dahil kasama ang ating pagpunta sa isang pagawaan ng mga tuyo at alamin ang mga proseso nito bago makarating sa merkado. Halos buwan din ang nakaraan ay ginala natin ang pagawaang ito ng mga tuyo dito po sa Roxas sa Capiz. Alam naman natin na isa ito sa pinakamadalas nating kainin ng mga Pilipino, ang tuyo. So what's up mga master, nandito tayo ngayon kasama ko ang aking friend, na subscriber natin na si Mary Jane. Yan, ito. Total nandito tayo sa seafood capital of the Philippines dito po sa Capiz. Siyempre, mga subscriber natin taga-Capiz dyan, baka naman mag-subscribe ka na. Nakikita nyo itong napakaraming tuyo na ito, mga master, grabe. Ito mga master, ito yung mga binibilad ng mga tamba na ginagawang tuyo. Magkano ang kilo dito ng ano? Mga 150. 150. 150 kilo. 150 lang? Mura kasi dito kasi yung kuhanan nila, malapit lang talaga sa dagat talaga. Okay. Kaya mura. Tingnan nyo mga master, hanggang doon sa may simbahan. Bakit may simbahan? I mean, ba't dyan ibinilad sa harap? Para walang bayad siguro, ano? Tapos, ilang araw yung ibibilad? Mga 15 days, mga ganon. 10 days. To 15 days. Tapos pwede na. Nilalagyan ng asin yan o hindi na? Inalagyan. Depende sa may-ari kung ano. Kasi meron na hindi na nilalagyan. Kasi maalat naman yung tubig ng ang dagat. Oo. Pero iba gusto nila na talagang maalat. Nasaan na sila yung may-ari nito? Nandyan siguro sa Alam pa. Kita nyo yung pagawaan ng tuyo. Hindi parang 250 yun. Ano tawag dito? Pabrika ng tuyo. Hindi basa. So bawal pong mabasa yung mga tuyo. Pag nabasa po yan, mabaho na siya. Hindi po ito maalat, sir. Hindi yan maalat. Anong isda po ito? Ang ganda, no? Bagong-bago lang. Bago yan. Magkano po yung ganitong isang piraso nito? Isang bak? Opo. Ilang isang bak? Oo. Magkano? 15 kilos eh. Kaya nga, no? Isang Ang isang box, na isda? oo. May naman? Magkano isang ganyan? 1.3 lang. Okay. Ito yung mga ano nila guys. Yung mga tuyo. Kaya after nila, ilalagay nila dyan. So magmumula dito. Manggagaling dito, di ba? Tapos saka mo siya ilalagay dito. Sineseparate nyo yung good. Okay. Separate din yung... Aba, busy si madam dito madam. Nag-unsa ka dyan. Wala kayo shout out? Shout out sa akong mga amiga. Ay, bongga. Ito, ang ganda Tignan nyo guys Ito yung mga, magkano yung dito? Mas mura to. Ito mahal itong to. Mas mahal yung ganito? Oo, nasa 2,000 to ang kaha. Ito pa. Magkano ang kilo? Puno. Hindi, ang pang kilo per kilo, magkano yung ganito? Mga ata, yun yung mga soba na 150. 150? Oo, kaya 200 ang Okay. So, ayan. Ilalagay na din siya. Ang unang proseso pala guys, ibababad dito yung mga isda. Oo. Tapos, may halo itong asin at saka tubig dagat daw. At ilalagay dito, ipapatong dyan. Patutuyuin. Ng ilang araw po yan? magtuyo. Opo. Sa kalahati lang. Tapos po, depende. Tapos ang pinakamahal na klase nyo, itong isa, itong walang kaliskis. Anong isda? Ito mahal. Ito. Ito may kaliskis. Mas mahal ito? Oh. Magkano? Itong yung binili nyo kanina. Magkano? 80. 80? Oo, kilo. Ba't ito ba't ito 100 ang bigay sa akin? Ano yan? Tabagak. Tabagak yan, tuloy to. Mas mahal ang tabagak. Mas mahal ang tabagak. Pag may kaliskis yan, mas mahal pala. Bukod sa champorado, saan pa kaya mas masarap i-partner ang tuyo? Sir, yung may-ari, ano yung ganyang kitaan, sir? Gano pagkakada buwan? Ano yung estimate lang, wag yung eksakto.
na kinikita pag ganyan? Ay, Per month? May talo, minsan may panalo. Eh. Pagka panalo, magkano? Depende sa... 200,000. Hindi. Ayon sa may-ari ay nakadepende ito sa laki ng iyong ilalabas o ipupuhunan na tuyo at depende din sa presyuhan nga ng mga isda na naaangkat nila. Pero syempre sila, kung direkta na nga sila sa kinukuha na nila, mas maliit yung pinakapuhunan, so mas malaki ang kita. Napakagandang business nga din talaga daw ng tuyo dahil hindi masyadong costly o malaki ang ilalabas mong puhunan. Kung panalo nga daw ang kitaan ay kumikita sila dyan ng kada isang box ng 7,000. Pero hindi katulad ng box na ito na nagkakahalaga lang ng 2,000 pesos kada isa hanggang 1,800. 100 lang per kilo to? Malaki naman yung expenses. Mura na ka dito kasi. 100 ang isang kilo. Tapos pagka po ganyan, nakaganyan, binabaligtad nyo pa yan. Babalik pa rin pala. Okay, tapos hindi na yun nasisira. Eh, hindi yun nilalangaw, sir? O ganyan lang talaga? Hindi, pinapasok namin sa ano pa yun. Sa kahon. Hindi, pagka ganyang ano na, tuyo na, hindi na lalangawin yan. Hindi Normal na rin. Normal na rin naman. Tsaka normal naman na langawin. Huwag ka na maarte, babe. A few moments later. Ate, okay ka lang ba? Hindi walang helmet. Huwag yung gagalawin. Susmiyo si ate. Kaway. Hindi po namin kinakatry accident yan. Nagkataon lang guys. Tingnan ako, oh my gosh. Kaway. Bakit po tinawag na Nambalan tong lugar nyo? Iwan ko sila, ano dyan? Iwan ko sa mga matatanda sila unang... So tatanungin natin matatanda. So guys, eto tignan nyo siya. Ayan po sir, pala ang mayroong kaalaman sa tinawag na Nambalan. Teka lang, so dito pa lang po guys, makikita nyo yung ilog na halos asul na yun, hindi na masyadong kita rito sa camera. Ngayon bababa tayo dun sa sa pinaka cottage nila dyan, mamaya-maya lang. Dahil hindi naman po ito lumalaki kapag malakas ang ulan. Lumalaki po. Biglaan ba yung laki niya? Or ano? Unti-unti pong concept, pag yung ulan tuloy-tuloy yun ang... Pag tuloy-tuloy ang ulan. 3 days or 2 days lang sir. Pag ano na yun, talagang mataas na yung tubig. Pero magbigay ka nga ng ng bagay na lumalaki. Ikaw na. Nakaupo talaga ako. So bababa tayo guys. Tingnan nyo, ang ganda. Mas maganda pa kung sir. Magpapalipad kami ng drone na maya-maya lang guys. So guys, ito pa lang. Bababa ka dito sa pinaka syempre mababasa na yung sapatos mo. Ayan. Shout out kay Ma'am Maria. Wow, ang linaw ng tubig guys, kaway sa vlog, kaway. Ayan na, nabasaan na ako. Ang sarap, ang lamig. Ang ganda ng tubig guys, ang linaw. So dito tayo. Kung tatanungin nyo nga ako guys, ay napakaganda talaga dito. First time ko makarating dito at yung mapapansin nyo na medyo dry pa yung ilog, pero bandang hapon lumalaki ng kaunti yung tubig na yan at may mga inilagay sila dyan mga bato para harang din sa agos. At ito na nga, umiksena na ako dyan sa part na yan. At sa bandang huli nabuwal din yung bato, pero it doesn't matter dahil mahalaga, nag-enjoy ka sa mga ginagawa. Anong connect bakla? Ang sarap isipin na kahit medyo stressful yung mga vlog natin nung nakaraan at masyadong nakakatakot, ay mararating mo pala yung mga ganitong kagandang lugar malapit lang sa Luzon. Ayan na nga, nag-swimming na nga, diba, Hindi naman kakain ng 4 na oras ng biyahe, depende sa pagpapatakbo mo ng motor, ay mararating mo nga itong Nambalan dito po sa Tarlac. Talagang sulit at nakaready na talaga yung summer natin that time. At ito na nga, matagal ko nang sinut yan, siguro mga 2 months ago. Pero ito, sulit talaga pag nandito ka. Ang sarap sa pakiramdam siguro dito yung biglang bumuhos yung ulan, alam mo yung mga master. At yan, sana lagi kitang kasama sa mga gala ko. Kahit nakakatakot man o hindi, ay lagi ka nakasuporta. Salamat ng marami sa iyo mga master.
guys, yung tinatawag nila ditong ilog dito po sa Nambalan. Oo. Napakaganda. Alam mo yung parang pag nandito ka guys, mawawala lahat ng problema mo. Pati yung naalala mo yung ex mo dati. So, paano kayo nag-break up? Makakalimutan mo talaga guys. Ayan no, tignan mo parang salamin. Sobrang linaw. Tapos meron pa rito maliit na falls na umaagos. Ayun guys oh. Tapos sabi ko nga sa kanila, nirekomenda ko, wag na kayong gumamit ng balsa. Magparent sila ng kayak, tapos mag-iikot ka mula doon. Yan. Kasi kung titignan mo yung mga rock formation eh, oh. Yan, mula dyan, mag-iikot ka. Papunta rito. Paganyan. Yan, habang nakabangka ka guys. Tapos pila-pil mo yung nature, yung scenery, oh. Tapos walang mga marites, di ba? Tapos, ayun, oh. Tapos ayun yung dam sa kabila. Tapos dito naman, ang pinaka-negative part naman, syempre hindi pwedeng puro positive lang. Yung lupa, medyo maputik. Pero pag nandun ka sa banda ron, mabuhangin naman daw. Eh syempre, alam mo naman, hindi tayo pwedeng pumunta doon. Ayun guys, oh, ang ganda oh. Parang painting lang, charing. Ngayong paparating na ang summer, ano ang iyong travel destination na maire-recommenda? At saan na ang iyong mga plano para sa susunod na taon ng ating gala? Muli nating balikan ng ilang mga gala natin nitong mga nakaraang buwan lang. Pero kung hindi mo bet, ay pwede mo nang skip ang video kung ito ay napanood mo na. So ito na mga master, nandito tayo sa isa sa pinakamainit na talon sa buong Pilipinas. Ang Mainit Falls. Oo, dito lang po sa Davao Oriental. Charot. Davao Oriental. Hindi, Davao de Oro to. Ay, Davao Oriental. Dito po sa Davao de Oro. So, ayan, nakikita nyo sobrang init niya. Umuusok talaga yan. Oh? Grabe. Init. Ito na tayo. Nare-realize ko lang na late na pala nagsisink in sa akin na kapag pumapasyal ako sa mga ganitong lugar na kapag ini-edit ko muli ang aking video at na-i-upload ko pa ay lalo akong nagiging masaya dahil nga nababalikan ko ito hindi lang sa mga memories kundi nakikita ko pa talaga ang mga memories na talagang hindi ko makakalimutan. Siyempre, maraming salamat sa iyo dahil lagi kitang kasama sa mga gala ko, nakakatakot man o mga kakaibang lugar at mga magagandang lugar sa Pilipinas na dapat talagang pahalagahan at dapat talagang matuklasan pa ng mas marami pang Pilipino.
Hanggang sa muli, ito po si Master Gala na laging gumagala kung saan saan. O baka magugulat ka, nasa likod na lang ng bahay nyo na naman ako. Charot. So, iyan. Sana magkita tayo. Kung madaan ako dyan sa inyo, mag-comment ka, mag-suggest ka ng mga vlogs na pwede nating puntahan sa susunod. At maraming salamat talaga. Talagang talaga. Cherries!